Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ng ating pambato, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil naging matagumpay ang ating pambato na si Kenneth Lover sa kanyang naging laban sa bansang Japan kontra sa veteranong si Kita Kurihara. Muli pong ipinamalas ng ating kababayan ang bagsik ng kanyang kamao matapos niyang pabagsakin ng 2 beses ang Hapon sa loob lamang ng first round. At dahil hilong-hilo na ang Japanese fighter, kaya naman nagdesisyon na lamang ang referee na ihinto na lang ang laban. Dahilan kung bakit nakuha ni Lover ang panalo via first round technical knockout. Dahil sa panalong ito ni Kenneth Lover, kaya naman umabante na ngayon ang kanyang napakalinis na undefeated record sa 14 wins with 9 knockouts at walang talo. Bukod dyan ay siya na din ngayon ang bagong OPBF Bantamweight Champion. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan, ay matapos manalo kahapon via 4th round technical knockout ng current unified WBC and WBO Junior Middleweight World Champion Sebastian Fundora kontra kay Chordale Booker, ay lakas loob nitong hinamon ang current undefeated IBF Junior Middleweight World Champion Bakram Murtazaliev. Madaming fans ang natuwa dito dahil gusto nilang makitang magtuos ang dalawa, lalo pat ang dalawang kampiyon na ito ang nagpatikim ng talo sa former world champion na si Tim Tszyu. Pero syempre hindi po natin maitatanggi na mas impresibo ang naging pagtalo ni Bakram kay Tim Tszyu kumpara kay Fundora dahil split decision lang ang panalo ni Fundora kay Tszyu, habang si Bakram naman ay talagang binugbog at pinabagsak ng ilang beses si Tim Tszyu sa loob lamang ng 3 rounds. Kaya naman inaasahan na lalabas bilang underdog si Fundora pag nagtuos sila ni Bakram para sa isang 3-belt unification fight. At matapos nga pong maghamon ni Fundora kahapon, ay agad namang kumasa si Bakram sa hamon, kung saan sinabi nitong tinatanggap niya daw ang hamon ni Fundora. Paliwanag nito na handa na daw siyang labanan si Fundora anumang oras, at binabati niya daw ito sa napakagandang performance sa matagumpay nitong world title defense. Subalit sa kasamaang palad nga po ay mukhang hindi pa natin makikita na magtutuos ang dalawa sa lalong madaling panahon. Ito po ay dahil ipinag-utos agad kanina lamang ng WBO kay Fundora na depensahan ang kanyang titulo sa mandatory challenger nito at undefeated prospect na si Sander Sayas. Binigyan lamang ng WBO ng 20 days si Fundora at Sayas para sumailalim sa negosasyon. Kaya naman walang magagawa si Fundora kundi labanan muna si Sayas kung ayaw niyang matanggal sa kanya ang kanyang WBO belt. Mabigat na hamon din po itong si Sayas para kay Fundora dahil may napakalinis itong record na 21 wins with 30 knockouts at walang talo. Bukod dyan ay may edad pa lamang itong 22 anyos, kaya gutom na gutom talaga ito. Kailangan muna itong matalo ni Fundora kung gusto nating makita na makalaban niya si Bakram Murtazaliev. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban.